Kung fan ka ng Golden State Warriors ay talagang mapofrustrate ka panoorin ang laban nila. Mapapaisip ka na rin lang kung aabutin nila ang playoffs. At eto nga, nasa 6-game losing streak na nga sila. At ang masama pa dyan ay 0-4 sila sa home court nila na Chase Center. Kailangan talaga nilang ayusin yan habang maaga pa ang season. Medyo mainit naman ang umpisa ng Warriors pagbukas ng season na to. Natalo nga sila sa unang laro nila kontra Suns, tapos ay 5 sunod na panalo naman ang kanilang ginawa. At matapos nga nilang manalo kontra dito sa Detroit, eto na nga, nagkaroon nga sila ng 6-game losing streak. Tinalo nga sila ng Nuggets, Cavaliers, dalawa nga sa Timberwolves, at etong huling dalawa nga ay sa OKC Thunders. At dahil nga dyan ay nalaglag sila sa pang-10 sa West at may kartadang 6-8. Ang Warriors nga ay halos nagtayo ng dynasty ng mga nakaraang taon. Napakahirap tibagin ang kanilang laruan. At tuwing playoffs nga, madalas natin nakikita yung mga banner na nakalagay straight in numbers. Pero parang di na ngayong season. Ano nga ba talagang issue sa kanila? Unahin na natin itong sa Andrew Wiggins mga chong. Nung nag-champion nga ang Warriors last year, ay itong si Wiggins ang second best scorer nila. Balikan natin yung tatlong nakaraang season niya dito na nag-a-average siya ng 38-39% sa tres. At nagkaroon nga siya ng shooting slump ngayong season na nag-average na lang ng 22%. Tumaas na nga yan Dahil prior sa huling laban nila sa OKC ay meron lang siyang 13.5% sa tres. Makikita naman natin talagang baldugan siya dito. At pati yung post-up niya ay talagang di din aktibo at talagang nag-struggle siya. Kaya ang resulta ay nag-average lang siya ngayon ng 12 points sa 26.7 minutes na playing time, na mas mababa last season na may 32 minutes. At sa depensa naman ay di din siya ganun ka-epektibo gaya uli ng mga nakaraang season. At nakikita nga natin yan minsan at palagi siya nahuhuli sa rotation. Pero nakikitaan pa din siya ng mga effort pagdating sa rebound. At dahil nga wala si Steph ng mga nakaraang laro nila, ay i-expect mo rin sana siya mag-step up kahit as second option man lang. Medyo nagawa niya naman ito nung huling laro nila sa OKC, kaya medyo tumaas-taas ng konti yung kanyang stats. Sunod naman natin ang isa sa mga Splash Brothers na si Klay Thompson. Bagsak nga din ang scoring nito ngayong season. Nag-average siya ng 14 points at meron 32% sa tres. At alam naman ng lahat kung gaano karami ang binibitawan nitong tira sa labas. At dahil struggle nga siya dyan ay talagang malaking impact ito lalo na sa opensa nila. Nakukuha niya naman yung mga tira na gusto niya. Kaso talagang hindi pumapasok ito. At yan pa naman yung inaasahan ng kanyang team. Ang pumasok ang mga tira sa tres o kahit pumunto sa ibang way. Sa depensa niya naman, di na siya kagaya nung dati na nakakapag-lock up ng kalaban niya. At ang bagong hugot naman na si CP3 ay may average na 9.4 points at 30.2% sa tres. Coming off the bench, di naman to masyadong issue kasi nga i-focus ito sa kanyang playmaking. Nagagawa niya naman makontrol ang tempo ng laro lalo na pag nakaupo itong si Curry. May average nga siya na 7.4 assists at 1.2 turnovers. At sa point guard, napakataas ang assist turnover ratio niya na may 6.1 na nakakatulong talaga ng malaki lalo na sa mga kasabayan niya sa bench. At na-i-distribute nga ng maayos ang bola sa kanila. At itong si Draymond Green naman, kung hindi may injured ay nananakit ang kalaban. Sa 14 laro nila ngayon ay siyam lang ang nilaro nito. At meron pa nga siyang 3 utang dahil nga nagsuspend dito ng 5 laro. Iba din talaga ang presensya nito ni Green lalo na sa depensa. At lalo ngayon gumanda nga ang shooting nito sa labas dahil nag-average siya ng 45% sa tres na career niya nga. Ano nga ba dapat ang magandang gawin nila? Unang-una para sa akin ay ayusin ang kanilang player rotation. Sa 5 taon nga ni Wiggins dito sa Warriors, ay masasabi natin na kanya na talaga ang spot ng small forward dahil wala na nga din sa team itong si Iggy. At dahil nga medyo bumaba ang performance niya nito, ay pwede din naman umalalay sa posisyon na yan si Kuminga. Although di pa naman ito ganun kasolido at kulang pa nga din sa consistency. At sa coach's perspective naman ng Warriors, mukhang malabo pa din na ito maging pamalit kay Wiggins. Kung ma-improve niya lang sana ang kanyang dribbling skills at maiangat niya yung laro niya kapag nakaupo si Wiggins, pwede na siguro itong pumalit. Pero mukhang hindi pa nga ito nangyayari. Ganon din kay Klay na isa sa mga sinandalan nila kaya nakakuha sila ng 4 na singsing. At ka-splash brother nga din ni Steph. Kung pagpapahingayin siya sa starting lineup, baka naman mawala ang kumpiyansa nito lalo.
Pero hanggang kailan nila aantayin na bumalik ang laro nito? Kasi sa totoo lang, mas maganda ang nilalaro ngayon ni Moses Moody kesa sa kanya ngayong season. Kahit na sabihin natin na mas mataas lang itong si Moses Moody ng 2% sa 3-point shooting ni Klay, ay masasabi naman natin na may talent din ito. May mga bagay kasi na nagagawa niya ngayon na wala sa stat sheet. Gaya ng pakikipagbakbakan kada possession ng laro at yung hustle niya na medyo nawala na din kay Klay. At ito pa ang isa, napakalaking butas talaga nila sa gitna. Maganda naman ang nilalaro nito si Looney. Pero di niya kakayanin maglaro ng 48 minutes. At kailangan talaga nila ng sentro na disenteng rim protector. At pwede na ding sumabay sa sistema nila. Dito nga sa NBA, dapat makalagpas ka ng over 500 sa standing para maging maganda ang tsansa ng team mo. Pero sa kanila lagyan nila ngayon ay under 500 sila. Kaya malaking trabaho ito para kay Steve Kerr ang makabalik sila kahit sa playoff 4 muna. Kaya ang daming ninisi sa kanya ngayon dahil nga sa nagiging talunan na sila. Napakahirap nga sa part nito na magdesisyon kung sino ba ang paglalaruin. Siguro paglaruin niya lahat ng best player niya. Hanggang lumabas ang kung sino ang magiging best na player niya ngayong season. Para sa akin, ang una kong gagawin ay bawasan ang minuto ng Wiggins. Bawasan din ang minuto ni Klay. Gawing 25 plus minutes ang minuto ni Kuminga at ni Moody. At ibalik na din sa rotation itong si Trayce Jackson-Davis na maganda ang nilalaro. Kahit nabigyan lang ito ng 15 minutes playing time. At kung talagang committed ang mga baldugang ka-starters na manalo sila, abay kailangan nila alisin ang ego nila at magsakripisyo. Kasi kailangan talaga ng tulong nitong si Steph Curry. At diyan nga mapapatunayan yung kasabihan nilang strength in numbers. Kung nagustuhan niyo yung video, palike na lang ito at pasubscribe na rin sa ating channel mga chong.